OMG, natatakot na. Heto na, inaantay ng lahat. Kamara, binalaan ang Senado. Malalabag ang due process. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po ni Attorney Princess Abante, ano po? Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na madidilig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Ito ay nababasa natin, syempre the journalist opinion. Syempre suportahan natin yan, yung the journalist opinion. Syempre suportahan natin si Sir. At syempre sa kanyang channel o sa mga social media platforms, suportahan din natin yan. At syempre don't forget to subscribe kung meron siyang page or what. I-follow natin mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs ng the journalist opinion mga katunay. Ipagpatuloy natin. Ang spokesperson po ng House of Representatives, ito po ay patungkol ho sa kanya hong babala po makabida, no? Sa Senado, na wag mo nang umaksyon ho dito sa decision po ng SC, ano? Declaring the articles of impeachment as unconstitutional o labag sa saligang batas. At yung nakasaad po sa naturang desisyon ng Senado po ay wala hong jurisdiction po dito mga kabida, no? Okay? Pero kung maalala po ninyo, ito hong naging pahayag po ni Senator Jingo Estrada, no? Na determinado ito hong Senado na pagbobotohan mga kabida, ito hong articles of impeachment, ano po? Bunsod ho dito sa naging desisyon po ng SC, ano? Mga kabida. At malinaw po sa mensahe mula sa majority block po ng Senate na susundin po nila ito pong decision po ng SC. So parang sinasabi dito na parang sinasabi ng Kamara, yan, ni ng spokesperson ng Kamara is wag na muna kayong makialam parang sa Senado, 'di ba? Parang wag kayong magdesisyon. Wag kayong bayaan niyo na lang muna, parang ganyan. Kumbaga nga, ang Senado talaga tanggap na nila kung ano yung desisyon eh. Ito sa Kamara kasi talagang parang malabo talaga nilang matanggap kung ano yung magiging desisyon. Kuwari kung ang maging desisyon yan, talagang ibasura yung impeachment na yan, na Supreme Court, hindi talaga nila matatanggap yan. Alam na natin yan. Kumbaga tanggap na dapat. No, talagang ilalaban talaga nila yung kailangan matuloy. May manok dyan na gusto tumakbo sa 2020. Di ba? Okay. Now, sa panig po ng Kamara po makabida, no? Iginiit po ni Attorney Abante na antayin muna ng Senado ito hong kanila pong aksyon. Ito hong pag-file po nila ng motion for reconsideration po, mga kabida. Laban ho dito sa naging desisyon po ng SC. So parang aapila pa sila. Kumbaga, wag muna kayo magdesisyon, wag muna kayo magbutuhan. Ipasa muna namin to. Yung apila namin. Parang tapos pag nabasura na yung apila, wag muna kayo magsalita. Alam niyo, puro apila na lang talaga mangyayari dyan. Sabi, meron pa namang next year. Alam niyo, wala na kayong naging trabaho kundi umapila na lang ng umapila dyan sa impeachment ni VP Sara. Buti hindi nagtatanong yung mga kababayan nyo sa inyo, yung mga nasasakupan nyo, no? Di ba? Naasikaso nyo pa ba kami? Magpa-file daw ng MR, ito pong Kamara, no? Para mabaliktad ito pong desisyon po ng mga maestrado po mga kabida, no? Eto, babasahin ko lang po itong balita, no? Mula sa ang balita ngayon, okay? Ang title po dito sa kanilang article, mga kabida, agarang pag-dismiss sa unconstitutional impeachment, unconstitutional? Babala ng Kamara sa Senado, huwag munang ibasura ang impeachment ni VP Sara. Ayun. Nananawagan ang Kamara sa Senado na hintayin muna ang kanilang motion for reconsideration bago ito umaksyon kaugnay sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na handa na umanong pumoto ang Senado upang tuluyang ibasura ang kaso kahit hindi pa po final ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, we express deep concern over reports that the Senate may vote to act on the Supreme Court decision regarding the impeachment case
against the Vice President without waiting for the House of Representatives to exhaust its available legal remedies. Dagdag pa niya, let's be clear, the decision of the Supreme Court is not yet final. The House of Representatives, as the body vested by the Constitution with the exclusive power and authority to initiate the impeachment, will file a motion for reconsideration soon. This is a matter of constitutional right and institutional integrity. Kasi syempre baka naiisip na Senado, no? O magpapile kayo ng motion for reconsideration. Pag ganyan-ganyan pa kayo, hindi matatapos yan. Parang umay na kasi, sa totoo lang, nakakaumay na, paulit-ulit na lang etong kaso ni BP Sarang to, yung impeachment na yan. Ibabasura, iaapila, ibabasura, iaapila, ihahabol, gagawa na naman ng ganto. Kaya nga sinasabi ko kanina kinakamusta nyo ba yung mga lugar na nasasakupan nyo? Diba? Baka hindi nyo, parang parang kumandidato kayo, nanalo kayo para dumagdag lang sa mga boboto sa impeachment ni BP Sara. Parang ganun parang ganun lang yung nagiging papel nyo 'Di ba? Nasaan na yung mga pinapangako nyo sa mga nasasakupan nyo na ganito ang gagawin ko pag ako nanalo? Sana sinama nyo sa pangako nyo na kapag ako nanalo, si Sara Duterte ipapakulong ko. Sana sinama nyo na ng ganun. 'Di ba? Nilinaw nyo na. No, ipapakulong ko lahat ng mga Duterte, ganun na yun. Kasi puro na lang tayo Duterte. Hindi wala nang iba, wala nang ibang pinag-uusapan. Halos hindi na nga natin alam yung nangyayaring problema sa bansa 'Di ba? Halos parang hindi nyo na nakikita kung ano yung tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. 'Di ba? Parang inaaning nyo lang yung sarili nyo. Kinukonsumin nyo. Nanggit din ni Abante na magsusumite ang Kamara ng formal na pila sa takdang panahon upang igiit ang kanilang natatanging kapangyarihan na kasaad sa konstitusyon. Giit niya, dapat igalang ang rule of law at ang tamang proseso. Nagbabala rin si Abante na ang anumang premature action gaya ng posibleng pagboto ng Senado para ibasura ang kaso ay maaring ma-interpret bilang paglabag sa due process at political shortcut na sumisira sa papel ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. Ayun. So yun yung balita po, mga kabida. Nagbabala ito hong si Attorney Princess Abante sa mga senador na maghunos dili muna kayo. Huwag muna kayong bumoto. Parang sinasabi niya, relax lang kayo. Motion for reconsideration. Antayin nyo muna ang aming aksyon. Ayan. Yun yung sinabi po ni Princess Abante. Ang problema lang po dito mga kabida, may nabanggit po dito si Attorney Abante na aapila po sila mga kabida sa takdang panahon. Kailan pa po ito? Takdang panahon Hindi naman naglagay ng parang yung takdang panahon yun, yung question mark yun. Siyempre, paghihintayin pa nila yung Senado. Itetenga na naman natin. Parang first, second, third, fourth impeachment. Ganon. Parang inabala nyo pa yung Senado. Kasi ang Senado, hindi naman natin masisisi. Gusto na nilang magtrabaho 'Di ba? Ibig sabihin, gusto na nilang mag-focus sa mga iba, sa ibang problema ng bansa natin. Kaso etong nasa Kamara naman, ayaw nilang mag-focus sa iba, talagang kay VP Sara lang. Samantalang yung mga senador natin, gusto na nilang mag-move on. Gusto na nilang tapusin tong usapan na to. So kung sasabihin yung hihintayin pa yan, hindi naman lalo sila makakapagtrabaho ng maayos niyan. Di ba? Kumbaga nagdesisyon na yung Supreme Court, igalang na nila yun. Batas na yung nagsabi. Di ba? Kailan pa po yung sinabi po ni Attorney Abante na takdang panahon? Pero dito sa panig po ng Senado, kailangan po nilang umaksyon kaya isa dito. Sigera pa yun, kasi malinaw po makabida sa desisyon po ng SC, na immediately executory yung desisyon po ng Korte Suprema, Maliban ho dito sa pagdeklara ho makabida na unconstitutional o labag sa saligang batas, ito pong articles of impeachment po ng House, malinaw din doon sa desisyon na kailangang ipatupad po ito kaagad, mga kabida. So wala hong magawa dito mga kabida ang Senado, kundi ipatupad po nila ito. Kahit pa po, mayroon pong karapatan ito pong Kamara na mag-file po ng kanilahong
motion for reconsideration. Para po sa aking opinion ho dito, ano ang ibig sabihin po dito ho sa katagang immediately executory, In my own humble interpretation po, mga kabida, ang ibig sabihin po dyan, wala na pong pag-asa, ito pong motion for reconsideration po ng Kamara. Parang po, guaranteed po sa ating saligang batas, yung kanilang karapatan na umapila po, mga kabida, Pero, since nilagay po ng Korte Suprema yung katagang immediately executory, ibig sabihin, hindi na po pwedeng magbabago po, mga kabida, ito pong desisyon po ng SC. Kasi parang ang mangyayari, nagsasayang na lang ng oras eh. Kaya nga na sinabi ko kanina, maraming pwedeng gawin pa ang Senado. 'Di ba? Kumbaga, abala sa kanila yung ganyan eh. Ayun na yung desisyon ng Korte Suprema. Wag na natin baliin. 'Di ba? Kapag pagtatagalin pa. Mantakin nyo, unanimous yung bumoto ho dito, mga kabida, Ibig sabihin po, silang 13 po, mga kabida, ang sang-ayon po, na yung articles of impeachment po ng Kamara, wala na. Lumabag po sa saligang batas. Lalong-lalo na po sa provision po ng 1-year bar rule. At saka kita na rito talaga na wala nang laban yung impeachment. Hindi na talaga maisusulong yung impeachment na yan. Wala na. Kasi talagang siguro nararamdaman nila sa mga sarili nila, sa ginawa nila kay BP Sara. Paano ba to? Wala na tayong pag-asa. No? Si BP Sara absuelto. Palapit na lang palapit ang 2028, delikado tayo. Malapit na tayo magtago sa sa ibang bansa. Siyempre talaga matatakot ka talaga eh. Mantakin mo yung taong kinasusuklaman nyo. No, yung taong dinudustan nyo, yung taong binabaon nyo, pagdating ng 2028, ramdam nyo na malakas siya. Diba? Nako. Mga kabida, na kung saan ipinagbabawal po ang paghahain po ng impeachment complaint more than once sa loob po ng isang taon, mga kabida. Okay? So kahit po maglupasay po itong mga mambabatas po natin na umapila po sa Korte Suprema, sa tingin ko po malabo na pong mapalitan po ito. Kasi ako nakikita ko parang wala na eh. Kasi kahit yung Senado naman siguro, alam naman nila yan, kaya gusto nilang parang tapusin na yan eh. So far, sa pagkakaalala ko po, mga kabida, hindi ko lubos maisip na meron pong naging desisyon ng SC, na unanimous po, mga kabida, pero pagdating ho sa motion for reconsideration, nag 360 po, bumaliktad po yung kanilang desisyon. Okay lang sana po, mga kabida, kung iilan po sa kanila, ang meron pong dissenting opinion, ibig sabihin, may mga tumutol po na mga maestrado po sa desisyon po ng majority, wala eh. Unanimous po, Talagang, dalawa lang yun po na talaga ang naging desisyon. Marami talagang bumoto na wala na yung impeachment na yan, parang anuhin na yan, tapusin na yan. Hindi ho nag-participate ho dito, mga kabida. Itong 13, lahat po sila. All in one po, mga kabida, na sumang-ayon po na ang articles of impeachment po ng Kamara, against the Vice President is violative po sa ating saligang batas. Unconstitutional po, mga kabida. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan, at syempre natunghayan natin ang The Journalist Opinion. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.